Pagka-uwi ko sa bahay, nagbihis muna at diretso na sa likuran para manguha ng tanim ni na mamang talbos ng kamote. May nabili kasi kaming isda sa talipapa habang papauwi kami. Kaya magtitinolang isda kami ngayon. Dahil hindi pa tumutubo yung tanim naming malunggay, ay talbos na lang muna ng kamote yung gagamitin namin. Gumamit nga pala ako ng gunting baka kasi magkamantsa yung mga kamay ko at mapansin ng mga bata habang ako'y nagtuturo. Baka akalain hindi ako nagugas ng kamay. Sakto namang pagkatapos kong manguha ng talbos ay dumating ang kapatid ko. May papagawa kasi kami sa kanya dito sa bahay. Pinatingnan nga muna namin kung okay pa ba yung kahoy na ilalagay sa harapan ng bahay namin at natambak na ito ng ilang buwan. Buti na lang daw at matibay kaya okay naman daw na gamitin. Namili na nga si Papa Tibbs at si Enting kung anong kahoy yung ilalagay sa harapan. Sabi nga ng kapatid ko yung mga makikinis daw yung ilalagay sa harapan at yung natira naman yun yung ilalagay sa likuran. Pumanik na nga yung kapatid ko sa taas at hinahanda na yung pagkakabitan ng mga kahoy. Dito nila ilalagay sa harapan yung malalapad na kahoy na tiningnan nila ni Papa Tibbs kanina. Sa harap at likod pa nga lang yung pinakabitan namin. At pag may pera na ulit, sa gilid naman. Para mas tumibay yung bubong namin. Nga pala yung kapatid ko din yung nagkabit ng bubong at yung spandrel sa harap ng bahay. Sa harapan nga ng bahay, busy naman sina Mama at Papa sa pagsasako ng palay na ibinilad nila kanina para maipagiling na. Sina Mama, Papa at kapatid kong si Enting ang nagtanim at nag-ani nito. Wala kasing budget kung kukuha pa sila ng magtatanim at aani. Buti na nga lang at may treasure sina Mama at Papa kaya mas lalong napadali yung pag-aani. Ito namang sinasako nila, ito na lamang yung natirang palay dahil naibenta na nila Mama para may pambayad sa iba pang gastusin nila sa bahay. At yung bigas na kinakain din namin ay binili ko kina Mama. Kaya let's support our local farmers. Habang tinitingnan ko nga si Papa, hindi ko mapigilang ma-amaze sa fishbowl na tanawin sa aking harapan. Kukunti pa lang kasi ang mga bahay dito kaya masarap sa matang tanawin at presko pa ang hangin. At tapat nga lang to ng bahay namin. Medyo mas maganda nga yung tanawin dito kumpara sa bahay namin. Kaya kung sino man yung magtatayo ng bahay dito, sobrang mabubusog talagang mata ninyo. Bumalik na nga ako sa bahay at tapos nang magligpit sina Mama at Papa. Pag-ikot ko nga sa likod ng bahay, naabutan ko si Papa Tibbs sa kanyang daily routine, ang magpatuka ng mga alaga niyang manok. Inuna niya ngang pakainin yung nasa 3x3. Itong mga ito kasi yung pinaparami ni Papa Tibbs ngayon at ang 3x3 ang ginagawang breeding area habang hindi pa siya nakakagawa ng breeding area. Doon sa bakanting lupa sa unahan niya ilalagay para hindi naman madisturbo yung pagpapalahi ng mga manok. Kinabukasan, pag uwi ko nga galing ng school ay naabutan ko si Papa Tibbs na gumagawa ng kulungan ng kanyang mga tandang at kawawa raw kapag sobrang init ng panahon at walang masilungan ng mga ito. Kapag kasi nasobrahan sa init ng hindi mo nababantayan ay pwedeng mamatay ito. May namatay na kasi kaming isang manok dito sa amin dahil nabilad sa araw ng hindi namin nababantayan. 6 na kwarto nga yung ginawa niya. Buti na lang talaga ay may sobrang kahoy nung pinapagawa namin ng bahay. At buti din maraming tanim na kawayan ng aming kapitbahay. Salamat nga pala sa aming kapitbahay sa pagbibigay ng libreng kawayan. Kapag hapon, we always give time na makapaglaro sa labas ng mga bata kasamang Uncle Philip nila. Tuwing hapon lang namin sila pinapalabas kasi sobrang init na talaga ng panahon ngayon. Dinadala ko sila sa playground kasi medyo marami-rami yung pwedeng mapaglaruan at pa rin may iba silang kalaro. Pero yung hapon ay dito lang muna sila sa bakuran at mukhang medyo aliw naman sila, lalong-lalo na si Philip. Buti na lang talaga at matibay din itong bike ni Brave. Dahil araw ng Sabado kinabukasan ay pagbubunot ng damong inatupag namin. Nangangalahati pa nga lang ako dahil kada pag-uwi ko galing school na asikaso yung pagbubunot ng damo. Buti na lang talaga tinulungan ako ng mga bata pati na rin ng kapatid ko sa pagbubunot. Habang kami ay nagbubunot, si Papa naman ay abala sa paggawa ng bakod na gawa sa kawayan at malapit na raw magpista. Habang si Brave naman inaaliw yung sarili kasi nga wala pa siyang kalaro dahil busy pa yung mga ate niya. Ba naming maglagay ng bakod, hindi dahil magpipista na, kundi para hindi kami makaperwisyo sa mga dadaan sa bahay at palagi silang tinatahula ng mga aso namin. Pasensya na po sa mga dumadaan sa bahay pero isa-isa lang po muna at marami pang nakalinyang trabaho. See you po sa next video. Bye!